So dito na po tayo sa listening part. So basahin natin yung question sa number 1. So yung sabi dyan, 공사하는 곳은 어디입니까? 공사하는 곳은 어디입니까? 공사하다. So 공사하다, ibig sabihin po niyan is to construct. Yung 곳, meaning naman po ng 곳 is lugar, place. Merong un, which is a topic marking particle. OD, ibig sabihin po ng OD is where, saan. Merong imnika, imnika again is, are. Ginagamit po sa formal interrogative sentences. So, ibig sabihin lang po niyan, saan daw yung lugar na kino-construct. So, saan daw yung lugar na may construction na nangyayari, meaning inaayos or may ginagawa. So, pakinggan natin sa audio yung lugar na babanggitin and then hanapin natin dito sa choices. So, makinig pong maigi. 1번. 공사하는 곳은 어디입니까? 오늘부터 아파트 지하 주차장 공사를 시작합니다. 주민 여러분께서는 차를 지상 주차장으로 옮겨주시기 바랍니다. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 1번. 공사하는 곳은 어디입니까? 오늘부터 아파트 지하 주차장 공사를 시작합니다. 주민 여러분께서는 차를 지상 주차장으로 옮겨주시기 바랍니다. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi, 오늘부터 아파트 지하 주차장 공사를 시작합니다. So dyan pa lang po sa sentence na yan, alam mo na yung pwede mong isagot. So tuloy muna natin. Sabi, 주민 여러분께서는 차를 지상 주차장으로 옮겨주시기 바랍니다. So translate natin tong sinabi sa audio. Sabi, 오늘부터. So 오늘, ibig sabihin po niyan is today. Yung buto, ibig sabihin from, simula. No? Apart. Apart, ibig sabihin po niyan is apartment. Jiha, 주차장. So ibig sabihin lang po niyan is basement parking lot. So jiha kasi yan po yung basement sa ilalim. And then 주차장 parking lot. 공사를, so again, 공사 is construction. Bidril, object particle, and then 시작합니다, to start. So ibig sabihin, Tagalogin natin, mag-i-start na daw yung construction ng basement parking lot ng apartment na ito simula ngayong araw. So yun po ang sabi sa unang sentence ng lalaki. So dyan pa lang po, alam mo na kung ano yung hinahanap sa tanong. So the correct answer is jiha 주차장. So basement parking lot, yung lugar na i-construct. Yun yung lugar na aayusin. So tuloy muna natin, translate yung sinabi ng lalaki. Sabi niya, 주민 여러분께서는. So 주민, ibig sabihin po ng 주민 is resident. Yung mga tenant, yung mga nakatira, 여러분께서. So, 여러분, ibig sabihin lang po niyan is lahat, everyone. Yung keso는, honorific form lang po yan ng topic marking particle. So, ibig sabihin, nagbibigay siya ng respeto or paggalang sa subject niya, yung every resident. Cha, yung cha, ibig sabihin lang po niyan is sasakyan, car, with object particle. Ito naman, 지상 주차장. So 지상 주차장, itong number 3, ibig sabihin po niyan is ground level parking. Ground level
parking. So ayan po siya. So ground level parking, ibig sabihin yung ka-level ng ground. May uro, so ibig sabihin lang po niyan, towards or to, ungyo, jushigi, baramnida. So yung verb po natin dito is unggida. Susulat natin dito, unggida. Meaning po kasi niyan is to move, ilipat. To move, ilipat. And then yung jushigi, baramnida, ibig sabihin lang po niyan is we ask you to. So magalang na way. We ask you to move to the ground level parking lot. So yun yung meaning niyan. So Tagalogin natin. So sabi niya sa second sentence, pinapakiusapan po namin na ilipat patungo sa ground level parking lot yung mga sasakyan ng lahat ng mga residente. So yun po yung sabi sa second sentence. So ngayon, translate naman natin itong mga choices. Number 1, uksang juchajang. So uksang, ibig sabihin po kasi niyan is rooftop. Rooftop, and then juchajang, ibig sabihin parking lot. So rooftop, parking lot. Parking lot sa rooftop. So jiha juchajang, again, basement parking lot. Jisang juchajang, ibig sabihin ground level parking lot. And then jonggi-cha juchajang. So jonggi-cha, ibig sabihin po kasi niyan is electric car. And then juchajang, parking lot. So parking lot ng mga electric cars. So yun po yung sabi sa number 4. So pakitake note po ng mga vocabulary na hindi pa alam dyan para pwede nyo pang i-memorize. Next po tayo, number 2 and 3, yung instruction. 하웅을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So, ibig sabihin, makinig sa kasunod at piliin yung tamang sagot sa tanong. So pakinggan po natin yung tanong sa audio, piliin po natin sa choices yung tamang sagot. So makinig po mabuti. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번 기숙사가 가까워요? 1. 네, 기숙사에 가요. 2. 네, 기숙사에서 살아요. 3. 아니요, 기숙사가 멀어요. 4. 아니요, 기숙사가 좋아요. Okay, so isa pa po. So pay attention po sa adjective na babanggitin sa audio. So makinig po mabuti. 2번 기숙사가 가까워요? 1. 네, 기숙사에 가요. 2. 네, 기숙사에서 살아요. 3. 아니요, 기숙사가 멀어요. 4. 아니요, 기숙사가 좋아요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? Sabi, 기숙사가 가까워요. 가까워요. So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. 기숙사가 가까워요. So, isuksa. Isuksa, ibig sabihin po niyan is dormitory, dorm. Merong subject particle. And yung adjective natin is kakawoyo. Kakawoyo. Ibig sabihin near or malapit. Near or malapit. So, ne or aniyo yung makikita nyong sagot sa choices. So, piliin niyo po yung may kinalaman sa term na kakawoyo. So of course, dapat pag nagne sa choices, yung sagot, dapat kahit paano babanggitin yung adjective na iyan. Kung hindi naman, kung mag-aaniyo, dapat yung kasalungan ng adjective na iyan yung nakalagay sa choices. So translate natin isa-isa yung choices para madagdagan yung vocabulary. Number 1, sabi, 네, 기숙사에 가요. 네, 기숙사에 가요. 네, meaning yes, oo. 기숙사, meaning dormitory.
Merong which is a location particle. Kayo meaning to go. Sabi dyan, yes, I go to the dormitory. So hindi naman po natin yan tinatanong kung pumunta ba siya. Kaya X po yung number 1. Tinatanong natin kung malapit ba yung dormitory niya. Next, number 2. Ne isuksa eso sarayo. So, ne is yes. Isuksa meaning dormitory. Eso is a location particle. Sarayo, ibig sabihin to live, nakatira. So nakatira sa dormitory. I live at or in the dormitory. So hindi naman natin tinatanong kung saan siya nakatira o kung nakatira ba siya sa dormitory. Kaya X po yung number 2. Number 3, sabi, Aniyo, isuksaga, moroyo. Aniyo means no. Isuksa meaning dormitory with subject particle. Moroyo meaning far. Malayo sa Tagalog. Sabi niya, no, malayo daw yung dormitory niya. So ito po yung sagot na hinahanap natin. Nag-no siya sa tanong and sumagot siya ng adjective na kabaliktaran ng kakawoyo. No? Kabaliktaran yung sa tanong. So ito po yung tamang sagot. No, my dormitory or the dormitory is far. Malayo yung dormitoryo. So that's the correct answer. Tingnan natin itong number 4. Bakit to naging mali? Sabi niya, Aniyo, isuksaga, juwayo. Aniyo means no. Isuksa meaning dormitory. Yung ga, subject particle. Juwayo meaning good or nice. So sabi niya, no, the dormitory is good or nice. So hindi naman natin tinatanong kung okay ba or maganda ba yung dormitory. Kaya X po yung number 4. Correct answer is number 3. So pakitake note po ng mga vocabulary hindi pa alam dyan and pakimemorize. Proceed na tayo dito sa number 3. So pakinggan po natin yung question sa audio and hanapin natin yung sagot. Makinig po mabuti. 3번. 언제 이사할 거예요? 1. 부동산에 갈 거예요. 2. 친구하고 같이 살 거예요. 3. 다음 주에 이사할 거예요. 4. 회사 근처로 이사할 거예요. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. So pakinggan yung question word sa tanong. 3번. 언제 이사할 거예요? 1. 부동산에 갈 거예요. 2. 친구하고 같이 살 거예요. 3. 다음 주에 이사할 거예요. 4. 회사 근처로 이사할 거예요. Okay, so yung sabi sa tanong, 언제 이사할 거예요? 언제 이사할 거예요? So 언제. Pag 언제 yung tanong, ibig sabihin when, dapat hanapin mo na yung mga nouns na related sa time. And madalas, meron po yung nakadikit na time marking particle. Time marking particle is E. So hanapin mo na, nasan ba dyan si E? And double check mo, time-related nouns ba yung kadikit niyan? So pag nahanap mo na si E, eto lang naman yan. Dalawa lang yung may E dyan. So automatic X na yung 2 and 4. Hanapin mo naman kung ano yung may time-related noun na kadikit. So that's number 3, haumju, meaning next week. Budungsan kasi, hindi po yan time-related noun. Lugar po yan, no? Place. So translate po natin isa-isa para mas maintindihan. So again, yung tanong, 언제 이사할 거예요? So 언제 meaning when, kailan. Yung verb natin is 이사하다, meaning to move. Ibig sabihin yung paglipat ng bahay, yung tinutukoy po dito. Lipat ng bahay, 이사하다. And then el 거예요, ibig sabihin future tense, gagawin pa lang yung action, so will. So sabi niya, when will you move?
Tagalog, kailan ka lilipat or maglilipat? So again, the correct answer is number 3. So translate natin itong number 3. 다음 주에 이사할 거예요. So 다음 주 meaning next week. Markado ng time marking particle na e. Isahal koyeyo, again, will move. So, I will move next week. Maglilipat ako sa susunod na linggo. So, yan yung tamang sagot. Yan yung sumasagot sa tanong nung babae sa audio. So, number 1, translate natin itong choice 1, option 1. Sabi, 부동산에 할 거예요. So, 부동산, ito po is yung mga real estate agency. So sa Korea po kasi, dyan sila pumupunta kapag gusto po nilang maghanap ng mga bahay na titirhan. Real estate agency. Budongsan po ang tawag dyan. So pakitandaan din po yan kasi common din po yan na lumabas sa exam. Yung E naman po dito, hindi po yan time marking particle. Yung E dyan is a location marking particle. So minamarkahan niya po dito is location, hindi po time. So kalkuyeyo, ibig sabihin naman po niyan is will go. Sabi lang dyan, I will go to the real estate agency. So pupunta ako ng Budongsan Real Estate Agency. So X po yan. So itong number 2 and 4, automatic X na yan. Wala namang time-related nouns dyan and wala din pong time marking particle. Pero translate pa rin natin para madagdagan yung vocabulary po ninyo. Number 2, sabi dyan, 친구하고 같이 살 거예요. 친구 meaning friend, kaibigan. 하고 meaning with. Pwedeng and, pwedeng with. Pero dito sa sentence na to, with po yung translation niya. 같이. 같이 meaning po niyan is together. Together. 살 거예요 naman, ibig sabihin po is will live. Titira. Sabi niya, I will live together with a friend or my friend. Sa Tagalog, titira ako kasama ng aking kaibigan. So, X po yan, hindi naman po natin tinatanong. So, mali yan. Number 4, 회사 근처로 이사할 거예요. 회사 meaning company or workplace. 근처 meaning nearby. Malapit. Yung ro, ibig sabihin lang po niyan is to or towards, patungo. Or sa Tagalog. Isahal koyeyo, ibig sabihin will move. Lilipat. Sabi niya, I will move sa malapit sa company. So lilipat ako malapit sa company. So yun po yung sabi sa number 4. And again, hindi naman po natin tinatanong yon. Yung tanong natin is kailan ka lilipat. Correct answer is number 3. Lilipat ako next week. Maglilipat ako next week. So pakitake note din po ng mga vocabulary na nabanggit natin and make sure na i-memorize. Number 4. So basahin muna natin yung instruction or yung question. Sabi, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Ibig sabihin lang po niyan is tungkol sa ano daw yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So pakinggan natin yung conversation, intindihin natin kung ano ba yung pinag-uusapan nilang dalawa. So makinig kung mabuti. 4번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 이 원룸은 한 달에 얼마예요? 한 달에 50만 원이에요. Okay, so isa pa po, makinig. 이 원룸은 한 달에 얼마예요? 한 달에 50만 원이에요. So ano kaya yung pinag-uusapan ng dalawang tao? So sabi, 원룸. 원룸. Ano ba yung 원룸? And then, 얼마예요. So may presyo silang pinag-uusapan. So, presyo ng 원룸 and then may handal na sinabi. So 원룸 handal, 얼마예요. So kung hindi po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. 이 원룸은 한 달에 얼마예요? Sagot ng babae, 한 달에 50만 원이에요.
So translate natin to. E meaning this, ito. One room, ibig sabihin po niyan is one room. So studio type. Studio type ng mga apartment. Merong topic particle, handal. So handal, ibig sabihin isang buwan. No, 1 month. Merong time marking particle, olma yeyo. Olma yeyo, alam naman na natin yan. That's magkano, how much. Sabi niya, magkano daw sa isang buwan itong studio type apartment. So nagtatanong siya ng renta, di ba? Yung magkano yung presyo per month ng studio type apartment na iyon. So yung sagot ng babae, handare, 50만 원 이에요. So it is 500,000 Korean won per 1 month. So per month. So sabi niya, it is 500,000 Korean won per month. So yung pinag-uusapan po nila is yung renta, di ba? Yung bayad per month. So renta doon sa studio type na iyon. So ano ba yung renta in Korean? Rent, monthly rent. So the correct answer is wolse. So yan po yung monthly rent in Korean, wolse. So monthly rent, no? Upa, Tagalog, monthly na upa. Number 2, ano ba itong wolguk? So wolguk po, ito po yung gustong-gusto natin, yung salary. Monthly salary, sahod. So X po yan. Number 3, 계약금. 계약금 kasi ibig sabihin po niyan is down payment. Down payment, so X po yan. 보증금 naman po, ibig sabihin po nito is deposit. 보증금. So X din po yan, number 4. So again, monthly rent or buwanang upa yung pinag-uusapan nila. Kaya the correct answer is number 1. Wolse. So pakitake note po yung mga vocabulary na yan. So dito naman tayo sa number 5. Yung instruction po dyan is 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. So ibig sabihin lang yan is makinig sa kasunod at piliin yung pinaka tamang karugtong na salita. O karugtong na sasabihin. So makikinig lang tayo sa audio, pipiliin lang natin yung tamang karugtong o sagot doon sa tanong sa audio. So makinig pong mabuti. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 아직 집을 못 구했는데 같이 부동산에 가줄 수 있어요? 1. 좋아요. 언제 이사했어요? 2. 네, 저도 집에서 쉴 거예요. 3. 좋아요. 이번 주말에 갈까요? 4. 네, 내일 집을 계약할 거예요. Okay, so isa pa po. So pay attention po sa verb na gagamitin. So makinig pong mabuti. 아직 집을 못 구했는데 같이 부동산에 가줄 수 있어요? 1. 좋아요. 언제 이사했어요? 2. 네, 저도 집에서 쉴 거예요. 3. 좋아요. 이번 주말에 갈까요? 4. 네, 내일 집을 계약할 거예요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? Okay, so kung hindi po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng lalaki, 아직 집을 못 구했는데 같이 부동산에 가줄 수 있어요? So translate po natin. So 아직 meaning po niyan is yet or still. Still or yet. Yung verb po natin dito is 집을 구하다. So 집을 구하다. So 집을 구하다, ibig sabihin po kasi niyan is to look for a house. Sa Tagalog, maghanap ng bahay. Maghanap ng bahay. Pero meron ditong mot. So pag nilagyan mo ng mot,
bago yung verb, ibig sabihin po niyan is cannot or unable to. Able to. So meaning, meron ka pang hindi nagagawa or hindi kayang gawin. So sabi lang dyan, hindi pa daw siya nakakahanap ng bahay. I'm not able to look for a house yet. So yun yung meaning niya in English. Merong nunde. So yung nunde, ibig sabihin po niyan, pwede yung and, pwedeng but, pwede rin pong so. Depende sa context ng sentence. So, next, 같이 부동산에 가줄 수 있어요? So, 같이 meaning po is together. Budongsan, again, yung real estate agency. So, bentahan ng bahay. Real estate agency. Merong location marking particle. Yung kajuda, ibig sabihin, parang please go, no? Please go. Meron siyang pakisuyo. Meron siyang polite request. Please go. And then, merong elsu isoyo na nakakonjugate. Elsu isoyo, ibig sabihin yan, can. Sa Tagalog, kaya or pwede. So, ibig sabihin lang po nitong second clause is, can you please go to the real estate agency together with me? So, yun po yung sabi sa pangalawang clause. So, Tagalogin natin itong buo. So, sabi niya, so hindi pa kasi ako nakakahanap ng bahay. Kaya naman, pwede ka bang pumunta sa real estate agency kasama ako? So, yun po yung ibig sabihin ng sentence na iyan. So, burahin po muna natin and translate natin itong mga choices. So, make sure na iti-take note po yung mga vocabulary na iyan. So, pay attention din po dito sa verb na ito na ginamit. 가줄 수 있어요? Pwede ka bang pumunta? Pwede ka bang pumunta? Kasi for sure dapat may kinalaman dyan yung verb sa sagot. So, translate na po natin. Sabi sa number 1, 좋아요. 언제 이사했어요? So, 좋아요, pwede po yung good, nice, or kapag nag-agree sila, pwede rin po yung parang okay. Okay, that's great. Okay, good. 언제 이사했어요? 언제 meaning when, kailan. And then 이사했어요 meaning again to move, na naka-past tense. Did you move? Since nagtatanong siya. So sabi niya, when did you move? Kailan ka naglipat? Kailan ka lumipat in Tagalog? So X po yan. Wala pong kinalaman dun sa tanong nung lalaki. Again, yung tinatanong niya, pwede mo ba akong samahan pumunta, no, sa real estate agency? So number 2, sabi, 네, 저도 집에서 쉴 거예요. 네, meaning yes, oo. 저도, so 저도 meaning me too, ako din sa Tagalog. 집에서, so 집, ibig sabihin bahay, meron lang location marking particle. 쉴 거예요. So 쉬다 yung verb natin dyan, meaning to rest. Na naka-polite future tense. So meaning, will rest, magpapahinga. So magpapahinga sa bahay. So sabi niya, me too, I will rest at home. Etis po yan, hindi naman natin tinatanong. Number 3, sabi, 좋아요. Okay, that's good, great. 이번 주말에 갈까요? So, 좋아요, again, okay, good, great, nice. Ibon. So, ibon, ibig sabihin po niyan this time or this. Kapag time yung pinag-uusapan. Jumal, ibig sabihin naman po ng Jumal is weekend. Sabado, Linggo. Merong which is a time marking particle. And then, kayo. So, kada yung verb natin na merong nakadugtong, nakakonjugate na kayo, meaning shall. Shall we go? Yung meaning niya. So, yun sabi niya, shall we go this weekend? So, dapat ba tayong pumunta ngayong weekend? So, ayan po yung sumasagot sa tanong nung lalaki sa audio. So, sabi niya, pwede ka bang pumunta sa real estate kasama ako? Sabi niya, okay, it's good, great. So, dapat ba tayong pumunta ngayong weekend? Shall we go this weekend? So, that's the correct answer. Number 3. So, yan po yung sagot na hinahanap natin.
Same sila ng verb na ginamit. So isa yan sa pwede mong gawing clue. So konektado po dun sa tanong. So yan po yung sagot na hinahanap natin. Number 4, bakit kaya ito mali? Sabi niya, neil, jibul, kaya, halpuyeyo. So ne is yes, neil meaning tomorrow, bukas. And then jib, ibig sabihin po niyan is bahay, no? With object particle. And then kaya, halpuyeyo meaning will sign a contract or will make a contract. No? Yun yung ibig sabihin niya. So ibig niya sabihin, yes, I will sign the contract tomorrow. So again, hindi naman po natin tinatanong, kaya etis po yan. So the correct answer is number 3. So make sure po na iti-take note yung mga vocabulary na yan. Malaking tulong po yan pagdating po ninyo ng exam.